Good morning, classmates, boys and girls all over the world. Ako po si Kuya Robbie, at your service all the time. Hello po sa ating mga viewers. Andito kami to brighten up your day with numbers and with math. Let's aim to be productive, hindi lang ngayong araw, kundi araw-araw. Ikaw, handa ka na ba para sa math? Okay, then I welcome you to our program. This is Math Dali Live. Hi sa inyong lahat. O, tawagin nyo na yung mga kaibigan nyo, tawagin nyo yung mga kapitbahay nyo, dahil ang topic natin for today ay specifically for our grade 2 students. Pero kahit di grade 2, kayang-kayang matutunan natin yan. Okay? Are you ready? Our topic for today is properties of addition. Kapag naririnig nyo ang salitang addition, ano ba ang una pumapasok sa isipan nyo? Ang addition ay ang proseso ng pagsasama-sama ng dalawa o higit pang sets o bilang. Pero, ano nga ba ang mga bahagi ng isang addition sentence or addition equation? Tignan nga natin to. 5 plus 3 is equal to 8. Ang 5 at 3 ay tinatawag nating addends. Can you say it with me? Addends. Yan. Ito yung mga numbers na pinagsasama-sama or ina-add natin. Ito yung resulta ng pag-add ng addends o ang sagot sa addition sentence ay tinatawag na sum. Addends, sum. Addends, sum. Kuya Robbie, may kaibahan ba ang first addend tsaka yung second addend, yung 5 tsaka 3? Wala. Lahat ng mga ina-add sa isang side ay tawag na addends. At kung ano yung resulta ng pagko-combine nila, yan ay tinatawag na sum. Gets? Easy? Madali. Okay. At may mga symbols na ginagamit din tayo. Ang plus sign ay symbol para ipakita ang addition. Okay? At ang equal sign natin. Ulitin natin, ang mga numbers na pinagsasama-sama are ina-add ay tinatawag na addends. E ano naman yung tawag sa sagot sa addition? Sum. Math, dali. Math, galing. So, sa addition, meron tayo tinatawag na properties of addition. Nakakatulong ang properties na ito para mas maunawaan at mas mapadali ang addition process. O, sino ba nakakaalam ng mga addition properties na ito? Okay, meron tayong identity property of addition, meron tayong commutative property of addition, at associative property of addition. Ang daming sasabihin, Kuya Robbie. Ang hirap naman ito. Madali lang yan. Ang tatandaan nyo lang, ang tip ni Kuya Robbie para sa inyo ay meron kang IPA, CPA, at APA. Okay? IPA, IPA, SIPA, APA. Yan ang mga properties of addition natin. Eh, ano nga ba yung mga pinagkaiba ng mga IPA, SIPA, at APA? Isa-isahin natin. Unahin muna natin ang identity property of addition. IPA. Sa identity property of addition, kahit mag-add tayo ng 0 sa kahit anong number, ito ay laging equal sa kung anong number ang inadd dito. Gets? Okay? Easy. Mayroon tayong 3 apples doon sa isang basket. Dagdagan natin to ng walang apple doon sa basket. Yung basket lang. Ilang apples meron tayo? Ang sagot ay 3 pa rin. Ang 3, kapag dinagdagan natin ng 0, ay 3 pa rin. 3 plus 0 equals 3. Lagi nating tatandaan na kahit anong bilang kapag dinadagdagan ng 0, ang sum ay ang numero pa rin na yun. O, sige nga, let me test kung na-gets nyo ang identity property of addition. Ito yung pinakasimple sa lahat. Ano ang sum ng 0 at 35? Go! Ganun lang. 35. Eh, ilan naman ang 98 plus 0? Bilis 98. Parang di naman kayo nahihirapan sa mga binibigay kong numbers. Sige.
Lakihan natin ng konti. Hirapan natin. Ilan ang 123 plus 0? Ang bilis ah. Sabi nila, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mami! I love chicken nuggets! Ang bilis. Ang 0 plus 24,000. 24,000 din. Okay, ang bibilis ng mga classmates natin pagdating sa identity property of addition. Klaro? Klaro. Our next addition property, doon tayo sa susunod, ay kung may IPA, SIPA. And SIPA means commutative property of addition. Ano yung ibig sabihin ng commutative property of addition? Sa commutative property of addition, magbago man o magpalit ang order o pwesto ng addends ay hindi magbabago ang sum nito. Okay? Hindi magbabago. Isipin nyo, ano ba yung root word ng commutative? Commute. Diba? Commute. Kahit saan siya magpunta, ganun pa rin. Kahit saan siya mag-commute, ganun pa rin. Tignan nyo. May 2 piglets doon sa kulungan. Oops. Teka lang. Nagdagdagan pa. Ang piglets ay nagdagdagan ng 4 na piglets. Ilang piglets na merong lahat-lahat? Ilan ang 2 plus 4? Okay? 2 plus 4 equals 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piglets. Tignan natin dun sa kabilang kulungan. May 4 na piglets. Ang 4 na piglets ay nadagdagan ng 2 pang piglets. Ilang piglets merong lahat-lahat? Ilan naman ang 4 plus 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareho rin. May napapansin ba kayo? Parehas lang ang nakuha nating sum. Ano naman ang napapansin nyo sa addends natin? Pareho lang ang addends natin. Meron tayong 4 tsaka 2. Doon sa kabila, meron tayong 2 tsaka 4. Nagkabaliktad lang ng pwesto. 2 plus 4 is equal to 4 plus 2. Ang galing, di ba? Yung addends natin, nag-commute lang ng ibang pwesto, pero pareho pa rin. Ito yung sinasabi kong same, but different. Okay? Yan yung commutative property of addition. Pagbaliktarin man natin ang pwesto ng addends, ay parehas pa rin ang makukuha nating sum. Ang galing, di ba? Sige nga, subukan natin i-add yung mga addends natin gamit ang commutative property of addition. Ready? Let's go! Kung ang 10 plus 20 ay 30, ilan naman ang 20 plus 10? Magaling. 30 rin. Ang 10 plus 20 at 20 plus 10, parehas na equal to 30 yan. Isa pa. Ano ang 33 plus 44? 3, 4, 4. Add natin pareho. 77. Ilan naman ang 44 plus 33? Correct. 77 rin. Ang 33 plus 44 at 44 plus 33. Pareho lang yan. Dahil pareho silang equal to 77. Pwede ba kayo magbigay ng sarili nyong example? Okay, sa ating commutative property of addition. 1 plus 2, 2 plus 1, 3 plus 4, 4 plus 3, at marami pang iba. Okay, marami pa. Pero ngayon, mapupunta tayo dun sa pangatlong property of addition. IPA, SIPA, ngayon, APA. Ang associative property of addition. Associative. Anong sabihin ng associative? Sa associative property of addition, magbago man ang pagkakagrupo ng mga addends, ay hindi magbabago ang sum nito. Okay? Magbago man ang pagkakagrupo ng mga addends, hindi magbabago ang sum nito. Medyo sa una nakakalito, pero magbigay tayo ng halimbawa. Tingnan natin to. Meron tayong mga sunflowers. 4 plus 2 sunflowers, nakagrupo, plus 1 sunflower is equal to 4 sunflowers plus 2 plus 1. Nagkaiba lang ng grupo. May parenthesis. Kung mapapansin nyo,
yung parenthesis natin sa ating math equation, itong parenthesis equation na to, or itong parenthesis ay ginagamit natin as grouping symbols. Kung mapapansin nyo, yung parenthesis natin, importante yan. Makikita din natin sa ating equation kung ilang addends ang magkagrupo. At itong mga nakagrupo or nasa loob ng parenthesis, ang inuuna rin nating isolve or i-add. Unahin natin isolve to, Ilan ang 4 sunflowers plus 2 sunflowers? 4 plus 2 is 6. O add natin yung isa. 6 plus 1 is 7. Sa kabilang equation naman tayo. Okay? Sa kabilang side. Tignan natin kung same lang. Magkagrupo yung 2 at 1. Uunahin muna natin yung parenthesis natin. Parenthesis. Okay. So, ilan ang 2 plus 1? 3. I-add pa natin yung 4. Okay? 4 plus 3 is 7. Parehong-pareho rin. Kung papansin nyo, yung mga addeds natin sa equation at sa associative property of addition, parehas lang yung ayos ng ating addends. Sa left side, na equal na meron tayong 4 plus 2 and 1. Sa right side naman, meron tayong 4, 2, and 1. Parehong-pareho rin, di ba? Yung mga addends natin. Nagkaiba lang sa parenthesis. Yun lang yun. So, kapag merong mga multiple choice questions at binigyan kayo ng math equations, tatandaan nyo, kapag may 0, pwedeng maging IPA yan. Kapag nagkabaliktad, CPA. Kapag nagkaroon ng parenthesis, APA. At yan yung itetest natin in just a bit. Okay? Ang susunod na addition sentence ay nagpapakita pa rin ng associative property of addition. Meron tayong, 3 plus 1 plus 5 is equal to 3 plus 1 plus 5. Diba? Kapag tinanggal niyo yung parenthesis, pareho lang siya. Pero nagkaiba lang sa grupo. Sa halimbawang ito, sa kaliwang bahagi ng equation, makita natin magkasama ang 3 plus 1. Sana all. Okay. Doon, sa 3 plus 1, sagutin muna natin yung equation. Okay? 3 plus 1 is equal to 4. Plus 5 equals 9. Sa kabilang side tayo. Dito naman, makikita natin na magkasama ang 1 plus 5 sa isang pangkat. So, 1 plus 5 is equal to 6. 3 plus 6, 9. No. Yan ang ating associative property of addition. Magkaiba man ang grouping ng addends, pareho pa rin ang makukuha nating sum. Okay? Okay? Quick review muna tayo bago natin subukin ang inyong kakayahan. Sa identity property of addition, magdagdag man tayo ng 0 sa kahit anong number, laging equal so kahit anong number ang inadd nito. Sa commutative property of addition, magpalit man ang order o pwesto ng addends, parehas pa rin makuha nating sum. At sa associative property of addition naman, magbago man ang pagkakagrupo ng mga addends, ay hindi magbabago ang sum na ito. Tapos ang ating warm-up, and now we begin our Math Dali quiz time! Classmates, meron lamang kayong 20 seconds to answer each question. Let's start with question number 1. Ano ang nawawalang bilang sa addition sentence na ito na nagpapakita ng commutative property of addition? Meron kayong choices dyan. 20 seconds, go! 161 plus 25 is equal to blank plus 161. Ano nga ba? Commutative property of addition. Nag-commute. Pag nag-commute, nagkapalit ng pwesto. Oh, ano hinahanap natin? Time is up. The correct answer is letter B, 25. 161 plus 25 is equal to, ano yun? 25 plus 161. Isipin nyo, parang yung isang equation naka-fold, nakalagay sa isang papel at finold nyo. Magkamukha lang sila. Mirror image. Yan. Okay, pares ba tayo ng sagot? Good job sa lahat ng nakuha ng letter B. Diretso tayo sa ating question number 2. Tama o mali? Madali lang to. Ang 321 plus 0 ay 322 na halimbawa ng IPA or Identity Property
of addition. 20 seconds, go! 321 plus 0 ay 322. Halimbawa yan ng property of addition. IPA, identity. Ibig sabihin, kung ano yung isang factor nilagay mo, yun din dapat. Kasi pag IPA, 0. And 0 na rin ang oras natin. The correct answer is mali. Bakit mali? Marami nakuha ng tamang sagot. Obvious naman, di ba? 321 ay hindi naman 322. Kasi nag-add ka ng 0. Kapag sinabi mong IPA to, or in identity property of addition, 321 plus 0, dapat pareho pa rin. Ano ang tamang sagot? 321. Yan, mahusay. Mapunta tayo agad-agad sa question number 3. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng associative property of addition? May tapos na tayo sa CPA, sa IPA, ngayon APA na tayo. Ano ang halimbawa ng associative property of addition? Tignan nyo mabuti. 20 seconds, go! Sinabi na natin to kanina. Ninabi na natin. Diba? Pag may 0, identity. Dapat pareho. Okay? Kapag SIPA, commutative, mirror image. Kapag associative, sagutin natin. Mismo, letter C. Ang tamang sagot ay letter C, ay 215 or 250 plus 15, nakagrupo, plus 20 is equal to 215 plus 15 plus 20. Yan ang ating associative property of addition. Dahil magkaiba man ang grupo ng addends, pareho ang makuha nating sum. Okay? Now, let's proceed to our last question of the day. Tama o mali? 130 plus 13 is equal to 13 plus 130 ay halimbawa ng identity property of addition. 20 seconds, go! 130 plus 13 plus 13 plus 130 ay halimbawa ng identity property of addition. Ano nga ba ang tamang sagot? Daming sumasagot sa Facebook, daming sumasagot sa Kumu. Now we reveal. Ang tamang sagot ay mali. Bakit? Ang 130 plus 13 and 13 plus 130 ay halimbawa ng hindi identity property of addition, kundi good job! CPA, commutative property of addition. Kapag sinabing commutative property of addition, ang sum nito ay parehas lamang kahit pagpalitan natin or pagpalitin natin ang order or pwesto ng addends. Okay? Ang 130 plus 13, ang sagot dyan ay 143. Sa kabilang side, 143 pa rin. Kaya ang 130 plus 13 is equal to 13 plus 130 ay halimbawa ng commutative property of addition. Not IPA. At yan din ang gusto namin sabihin sa inyo. 143, I love you. Sino nakakuha ng perfect score? 5 out of 5. Good job! Okay. Pero kahit anong mangyari, tandaan nyo na isip plus tiyaga is always math dali. I'll see you guys very soon. Bye-bye! I love you!